Hindi ko alam ang may tuturing kong kababawan ng kanilang paniniwala. Ang tinutukoy ko po ay ang mga maka-Duterte o Duterte supporters na akala mo ba naman ay napakalaki ng kanilang panalo matapos makapasok ang 5 sa kanilang mga kandidato. Yan ay si Bongo, Bato, Marcoleta at Amy Marcos. Actually 5 lang sila. Actually, kung tutuusin niya, 4 lang eh. Di ba? Magiging 5 lang niya kung kanila si Cynthia Villar, Cynthia Camille Villar. Pero kung tutuusin, 4 o 5 sila, minority pa rin yun. Kung 4 ang nakuha nila, yun ang malinaw eh. Kasi ito si Camille ay nasa alyansa pa rin, although maka-Duterte yan. Pero ang opisyal na kandidato ng Duterte Camp, Duterte 10. Kung magbigay sila ng pahayag, lalo na yung mga supporters, followers nila, akala mo napakalaki ng panalo. Diba? 4 lang kayo. Minority yon. 24 ang senador. Sa tingin ninyo, mai-influensyahan ng 4 na senador? Ang 20 elected senador? Baka nakalimutan nyo, 24 ang senador ng Republika ng Pilipinas. Yung 4 na nanalo, maliit na grupo yon. Pero ang dating ng paliwanag, komentary, paniniwala ng mga maka-Duterte, para bang talong-talo ang gobyerno. Panalong-panalo sila. Saan nyo hinuhugot yun? Ano ang yung pinanguhugutan? Huwag niyong kalimutan ang mga senador at maging sa kongreso, anuman ang ginagawa, numbers game. Majority ang mananalo sa anumang panukala at butuhan, sa committee hearing, sa plenaryo para sa isang batas, at maging dito sa controversial na impeachment, majority pa rin, numbers game ang mangingibabaw. Yung 4 senador na inyong kandidatong nanalo, kung hindi yan tutulungan na ibang kapwa senador, walang mangyayari dyan. Kung kayo makapagsalita, akala nyo napakalaki ng panalo. Isipin no, 10 lang inyong kandidato, 4 lang nakapasok, 6 nalaglag. Yan ang ibig sabihin nun. 40% lang ang naipasok nyo. 60% talo. Ano ipagmamalaki nyo? Yung alyansa para sa pagbabago ni Pangulong Marcos, at least 50%. Kasi 6 ang naipanalo nila. Sino ba yun? Erwin Tulfo, Lacson, Cayetano, Soto, sino pa ba? Villar. Kanila yung si Villar, di ba? Yun yun. Dito lapid, 6. Ang kanilang kandidato ay 11 lang. 6 ang naipanalo nila. 5 lang ang nawala. Sa grupo ni Duterte, 4 lang ang naipasok, 6 ang natalo. Ano ipagmamalaki nyo? Di ba wala? Hindi kasi kayo tumitingin sa number Ang piling nyo't nanalo yung 4 nyo, akala nyo sila na yung magiging siga sa Senado? Sila na ang masusunod sa Senado? Hindi po pwede. Ako, ang tagal ko ng broadcast sa larangan ng pamamahayag sa broadcast business. Nag-cover din ako sa Kongreso at Senado nung ako reporter pa. Kahit majority nakikiusap sa kasamahan. Lalo na kung minority. Lalo na ngayon, merong magiging 3 na lehitimong oposisyon. Hontiveros, Bam Aquino, at saka Pangilinan. Tapos 4-5 lang yung maka-Duterte. Ang sama ng image, di ba? Maka-Duterte, hindi senador ng bayan. Dapat pag senado ka, senador ng bayan. Hindi senador ng Duterte. Hindi senador ng isang pamilya. Ano yung pagmamalaki nyo? Ito ang tandaan nyo. Pag ginusto ng Malacanang ang anumang dapat gawin ng Senado, paano kalang batas kung anuman, may magagawa ang Malacanang kung gugustuhin. Yan ay sekreto. Sila lang nakakaalam yan. Pero sa aking karanasan bilang mamamahayag, marami nang ginawa ang Malacanang kung ano ang gusto nilang gawin, nasusunod. Hindi yan pakikialam. Hindi yan garapalang pakikialam. Pero meron silang
magagawa kung gusto nilang gawin. Makontrol ang Senado at Kongreso. Alam ba nyo yon mga DDS? Wala, hindi nyo alam yun. Masyado lang kayong bilib sa sarili. Nanalo lang si Duterte sa Davao, nakakuha lang kayong 4 na senador. Akala nyo kayo na may kontrol ng Pilipinas? Akala nyo kayo na may kontrol ng Senado? No. Si Duterte nanalong mayor, under pa rin yan ang Office of the President. Pag nagkamali yan sa Davao, madaling masuspindi yan. Tandaan nyo. Ang DILG, under ng Office of the President. Ang Ombudsman, kahit independent yan, mayroong authority to suspend local official pag nagkamali. Kaya pag si Duterte umupo bilang mayor at yung mga Duterte umupo, dapat maingat sila. Hindi nila kakampi ang Malacanang, lalo na kung lalabag sa batas. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi ko mo nakabalik ang mga Duterte, nakakukay ng mga senador, kayo na ang masusunod sa bansang ito. Never. Don't do that. Ang authority ng Office of the President, National Government, nandyan pa rin under the law. Presidential System of Government. Nakuha niyo yun? Hindi ibig sabihin na mayroon kayong senador at ang mga Duterte nakabalik. Lahat ng gusto niyong gawin, mangyayari na. Lahat ng gusto niyong gawin, ay magagawa niyo. Hindi. Hindi pwede yan. Pag ginawa niyo yan, suspension ang aabutin niyo. Delikado yun. Yan ang sinasabi ko. Ha? Aral-aral kasi. Kayo kasi puro pangungopia lang. Naniniwala kayo sa mga vlogger nyo na wala namang background sa journalism. Wala namang background sa investigative reporting. Wala namang alam tungkol sa malawak na politika. Dighay lang nila, pangarap lang nila, kinontent na. Naisip lang nila kahit suntok sa buwan, ginawang topic na. Naniwala naman kayo, di sa halo-halo kayo. Mababaw na kaalaman. Pero ako, hindi naman tayo nagyayabang. Alam ko ang sinasabi ko. At kaya kong panindigan ang sinasabi ko. Numbers game sa gobyerno. Kahit sino ka, kung wala kang kakampi, wala yan. Di ba? Sa tingin ninyo, kayang maghari-harian ni Bato, ni Go, ni Magcoleta, at saka ni Aimee? Kaya nilang guluhin at kontrolin ang Senado? Never. 4 lang sila eh. Papayag ba yung majority, yung 20 senador, na maging sunod-sunuran lang sa 4 na Duterte senador? Hindi pwedeng mangyari yun. Yan ang dapat nyong malaman. Maging marunong alamin ang kapangyarihan ng bawat senador. Alamin nyo ang kapangyarihan ng Estado. Alamin din ninyo ang limitasyon na kapangyarihan ng local official o ng kahit na sinong elected official. Hindi pwedeng maghari-hari ang mga Duterte kahit nakabalik sila. Pag lumabag sa batas, may pananagutan pa rin. Nandyan ang DILG na pwedeng magsuspende. Nandyan din ang Ombudsman na pwedeng magsuspende ng kahit na sinong government official. Dapat alam niyo yun. Kung hindi, kawawa kayo. Kawawa ang inyong mga followers. Nabubudol nyo. Fake news kayo. Fake yung galawan. Delikado. Magpakatalino para merong kredibilidad at merong kapanipaniwalang argumento. Please like and share ng video.